Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po Ama. Narating namin muli ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po, narito kang muli sa aming pagtitipon habang kami ay umaawit ng pagpupuri. Ipinadarama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Dama namin, sinusugo mo ang iyong kapangyarihan. Inaaliw kami at pinalalakas. Palibasay, alam mo, Ama, itong kailangan namin, lalo na sa mga panahon ito, ng matinding mga pagsubok at mga pag-uusap na aming binabaka araw-araw. Ang buhay namin ay puno ng kadalamatian. Ikaw, Ama, ang laging hinahanap namin, lalong-lalo na sa ganito naming mga pagsamba. Salamat po! Salamat, Ama! Hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Lagi ka naming nasusumpungan. O Diyos, purihin ka. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong mga biyaya. Salamat sa iyong pagkukupko. Salamat sa iyong pagpapagaling sa mga may karamdaman. O Diyos, tanggapin mo sana kaming lahat. Tanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Panginoong Yesus, salamat din po ng marami. Lagi mo kaming inaalalayan sa aming paglalakbay sa mundong ito. Ikaw, Panginoon, ang laging nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Pinamumunahan mo kami sa paglalakbay. Kung nadarapa kami, ikaw ang nagbumabangon sa amin. Ikaw lagi ang tumatanglaw sa puso namin para kami magpatuloy sa daan matuwid patungo sa aming kaligtasan. Tanggapin mo kaming lahat na magkakapatid. Panginoong Yesus, maawa ka po. Ipamagitan kaming muli sa Ama. Pagpalain ang aming mga abang kaluluwa. Ama, makikinig kaming muli ng iyong mga aral. Maawa ka po. Maging sabik ang iyong mga lingkod sa pagtanggap ng iyong mga salita. Mga aral na itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Lagi namin sinasariwa sa ganitong mga pagsamba. Maawa ka po. Tulungan mo kaming laging maging mananampalataya. Patuloy naming isakatuparan sa aming buhay. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo po ang aming mga panalangin. At mamamalagi ka po sa aming pagtitipon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na lahat po ng mga kautusan ng Diyos ay mahalaga. Kaya ang mga tao ng Diyos ay dapat po na
sumusunod sa lahat ng kanyang mga batas, palatuntunan, at paglingkuran siya ayon sa kanyang mga kalooban. Ang pinakamahalaga sa mga kautusan ng Diyos na dapat nating pagpupulan ng pagpapahalaga at sundin ay ang pangunahin at pinakadakilang utos ng Diyos na itinuro ng mga banal na kasulatan. Ano po ang pangunahin at pinakadakilang utos ng Diyos ayon sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po niya sa Mateo 22:35-38, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunahing utos. Bakit po, mga kapatid, walang sino man o anumang bagay na dapat makahigit sa pag-ibig natin sa Diyos. Kahit pa po ang ating sarili. Bakit po pangunahing tungkulin ng tao na ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip? Sa awit 103, sapagkat ang sabi ng Biblia, siya ang lumikha sa atin, ang Diyos, at tayo'y sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pasulan. Ano po dapat nating maunawa? Ang kaukulan ng tao ay paglingkuran ang Diyos. Ito po talaga ang dahilan kung bakit nilalang ng Diyos ang tao. At sa panig natin, ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos sa bayan niya para siya'y paglingkuran. Para siya ang ibigin natin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Kaya ang tunay at pusong nagmamahal sa Diyos ay ipinangiibabaw sa lahat ng kanyang espiritual na pananagutan sa Diyos. Ano mo bang ibig sabihin? Prioridad niya sa buhay ang paglilingkod sa Diyos. Hindi niya ipagpapalit ang pag-ibig niya sa Diyos sa pag-ibig sa sanlibutan o sa mga bagay sa sanlibutan. Hindi siya papayag na maglaho ang pag-ibig niya sa Diyos dahil lamang po sa paghahangad ng mga material na bagay sa mundo. Yan ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Paano pa mapatutunayan ang tunay na pag-ibig sa Diyos? Sa unang 1:5-3, ang sabi ng Biblia, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Sa mga tuwid, hindi po sapat sabihin lang na iibig natin ang Diyos. Kailangan po natin itong patunayan. Paano tuparin at sundin natin ang lahat ng mga kautusan ng Diyos? Sino po kung gayon ang tunay na umiibig sa Diyos? Ang mga lingkod ng Diyos na ang buhay at pamumuhay ay nakasalig sa mga kautusan ng Diyos. Sila ang mga iglesia ni Kristo na mapagmahal at mapagkalinga. Ang hanap buhay ay malinis at marangal. Walang bisyo. Hindi maibigin sa salapi. Hindi umaayon sa katiwalian. Hindi sinungaling. Ano pa sinisikap nila araw-araw na ang Diyos ang laging mabigyan nila ng kaluguran sa kanilang buhay. Ano po ang tawag ng Biblia sa nagsasabing nakikilala niya at mahal daw niya ang Diyos? Pero hindi naman tinutupad ang kanyang mga kautusan, manapay nilalabag pa. Sa unang Juan 2:4, napakalinaw ang sagot ng Biblia. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling.
Ano lamang ang ibig sabihin, mga kapatid? Hindi totoo umiibig sa Diyos. Ang hindi sumusunod sa Kanya, manapay nilalabag pa. Kahit sabihin pa niyang umiibig siya sa Diyos, sinungaling siya. Yan ang sabi ng Biblia. Lalong hindi sila tunay na Iglesia ni Kristo. Kapag ang sabi, at wala sa Kanya ang katotohanan. Ang mga tunay na Iglesia ni Kristo nasa katotohanan. Paano to? Iglesia ni Kristo sa pangalan. Nakatala sa Iglesia. Pero wala sa Kanya ang katotohanan. Bakit? Kabilang sila sa mga nagpapanggap lang. Paano sila makikilala? Sila ang mga kaanib daw sa Iglesia. Pero mamamatay tao. O nag-uutos para pumatay. Gahaman sa salapi o kurak. Kaya nasasangkot siya sa mga katiwalian, sa mga illegal na gawain, gaya ng pagnanakaw, pang-hold up, nasasangkot siya sa korupsyon, sa mga government projects, sinungaling, master o biyasa sa character assassination, mandaraya, at iba pang mga gawaing labag sa mga kautusan. Pagka ganyan ang sino mang kaanib sa Iglesia ni Kristo, kahit Iglesia ni Kristo pa siya, sinungaling siya at wala sa kanyang katotohanan. Hindi siya tunay na Iglesia ni Kristo. Kung ano pong wag nating papayagang mangyari sa atin, manang na tayo matulad sa ganyan ng mga sinungaling na hindi sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Sa ano po tayo dapat humanay? Sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na tunay na umiibig sa Diyos, higit pa sa pag-ibig sa sarili. Sino po ang mabuting halimbawa na umibig sa Diyos ng higit pa sa pag-ibig sa sarili? Ang Panginoong Jesucristo, ang pinakamabuting halimbawa. Paano niya ito pinatunayan? Noong ang Panginoong Jesucristo ay malapit ng magtiis ng maraming hirap at sakit, at pagkatapos ay mamatay sa krus, nakadama rin siya ng takot bilang tao. Kaya nanalangin siya ng taimtim sa Diyos. Sa Mateo 26:39, ang sabi niya, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Sarong yun, pinabanggit niya, yun ang sarong ng paghihirap na kanyang pagdadaanan bago siya mapatay. Paano niya ipinakita na higit ang pag-ibig niya sa Diyos kaysa pag-ibig niya sa sarili. Nung sabihin niya, kung baga maaari lumampas sa akin ang sarong ito, ang karugtog, gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ipinagpaunan niya ang kalooban ng Ama kaysa kanyang sariling kagustuhan. Ano po ang mahalagang dapat nating matutuhan, mga kapatid? Ang pagtatanggi po ng sarili. Kasi po, may mga sandali sa buhay natin ng ating sariling interes ang siyang nagsisilbing hadlang sa atin sa pagsunod sa Diyos o sa paglilingkod sa Kanya. Ang ganitong mga sandali sa buhay natin ang magandang pagkakataon upang patunayan po natin ang ating taus-pusong pag-ibig sa Diyos. Paano? Kung isasantabi natin ang ating sariling gusto, kahit pa nakapagpapasaya sa atin doon. Pero isasantabi natin. Ang ipangingibabaw natin sa buhay natin ay ang kalooban ng Diyos. Ang nakapaghahari at nakapangyayari sa buhay natin ay kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya kita ng Diyos sa buhay natin ang kapangyarihan ng mga salita niya. Kaya ang Diyos, nakikita niya sino sa mga lingkod niya ang umiibig sa Kanya ng buong puso. Ganito sana tayo, mga dating papayagan sa anumang
paraan at kailanman na yung gusto natin sa buhay na ito ang maging dahilan na maglaho ang pag-ibig sa Diyos. Huwag nating pababayaan ang pagsamba dahil lamang sa trabaho o sa pansariling kapakanan o sa anumang bagay at sitwasyon na sa tingin natin ay mahalaga o anumang okasyon yan. Huwag natin pababayaan po siya. Huwag natin hahayaang malabag natin ang anumang aral ng Diyos para mabigyan lamang ng kasiyahan ng ating sarili. Gaya ng ginagawa ng mga taga-sanlibutan. Nagpapasaya sa sarili nila. Susugal, naglalasing. Ng pababae. Ano pa? Ang sugal ngayon, napakadali. Sapagkat meron ng online gambling. Sa isang iglap, mauubos ang iyong pera kahit na napakalaki pa ng iyong pera na naipon, uubusin sa ilang sandali lang. Pagkaganyan ang isang tao ng Diyos, ang tiwala niya, wala na sa Diyos. Tiwala na, nandun na sa pagsusugat. Wow! Meron tayong pangarap sa buhay sa mga kapatid nating mga kabataan. Nasa hustong gulang na, meron kayong mga hanap buhay, meron kayong pangarap na gusto ninyong maabot. Itiwala ninyo sa Diyos. Huwag sa sarili. Pag nagsugal ka, ibig sabihin sa sarili ka na nananalo. Dumidiskarte ka ng iyo. Wow! Hayaan natin ang Diyos ang gumawa para sa atin. Ang Diyos ang unang nakakaalam kung ano mabuti para sa atin. Sa madaling salita, mga kapatid, sabi nga kanina, ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos, wala tayong ibang gagawin kundi sumunod lamang ng sumunod. Sunod lang tayo ng sunod sa anumang ipinagagawa ng Diyos. Kung minsan, kahit iniisip natin, parang lugi na tayo. Diba? Pero sige lang. Hindi natin alam, isang araw, darating yung sagot ng Diyos. Yung tugon ng Diyos sa inyong mga pangarap, sa inyong mga ipinagpapanata. Kasi ang Diyos ang unang nakakaalam. Kung ano gusto mo, kung ano ang para sa iyo. Pero gusto ng Diyos, makita niya. Gawin mo muna ang kanyang ipinagagawa. Sumunod ka muna. Sino pang umiibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagkamatunuri? Si Apostol Pablo. Napatunayan niya sa harap ng Diyos ang kanyang tapat na pag-ibig sa pamamagitan ng pagkamasunuri. Paano niya ito nagawa? Ano po ang kanyang naging panuntunan sa paglilingkod sa Diyos? Ang sabi niya sa Filipos 3:9, ako'y nasumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatwidbagay sa kautusan. Ano ba kautusan ng Diyos, mga kapatid? Sa Roma 1:16-17, ito ang ebanghelyo na siya rin katwiran ng Diyos sa pagliligtas. Kaya nung sabihin ni Apostol Pablo, ako'y nasumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili. Ang tao kasi likas na nakikipag-argumento eh. Di ba? Pero sa harap ng Diyos, hindi tayo dapat mag-argumento. Wala tayong sariling katwiran. Yun ang ibig sabihin. Kayo, mga kapatid, meron bang mali sa mga kalooban ng Diyos? Lahat ng mga aral ng Diyos ay mabuti at matuwid para sa ating ikabubuti. Kaya pagdating sa pagsunod, sa
mga kautusan ng Diyos. Ito rin ang dapat na maging panuntunan natin. Ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili. Sa makatwid bagay, sa kautusan. Yun ang sinasabi ko kanina, mga kapatid. Sunod lang tayo ng sunod. Kung minsan nag-iisip tayo, parang hindi tayo yata ito tama. Gusto natin makipag-argumento. Wow! Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Paano ka makikipag-argumento sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Anong nalalaman natin para sa ating ikabubuti? Ano mang nasa atin ay galing din sa Diyos. Ang katalinuhan, karunungan, kaalaman, lahat ay galing sa Diyos. Ano ang ating may pagmamalaki? Anong may pagkakatwiran natin sa Diyos? Hayaan natin ang Diyos ang gumawa para sa buhay natin sa pamamagitan ng lubos na paglalagak ng pag-asa at tiwala sa Kanya. Patutunayan natin ito sa paraan lagi nating sundin ano man ang Kanya pinagagawa. Alam niyo mga kapatid, mayroong dalawang magkasalugat na puwersa na naglalabanan sa ating puso't isipan. Alin yun? Ang ating likas na pagkatao na madaling madaig ng kasalanan. At ang katwiran o mga kautusan ng Diyos na nagpapabanal sa atin. Ano ba susundin natin? Ang ating likas na maghahatid sa atin sa kapahamakan o ang katwiran sa ng Diyos na maghahatid sa atin sa walang hanggang kalwalatian. Kung susundin natin ang ating sarili, kung pagbibigyan natin ng likas ng ating katawan, papahamak tayo. Pero kung ang katwiran ng Diyos ang hayaan natin maguna sa ating buhay araw-araw, tiyak, walang mintis, 100%, ihahatid tayo sa walang hanggang kalwalan. Ito sana ang marehistro sa ating puso at isipan, mga kapatid. Lalo na sa mga kabataan. Upang matupad sa buhay ninyo ang inyong mga pangarap. Ano man ang inyong ipinagpapanang. Ano ang isinakripisyo ni Apostol Pablo upang patunayan ang kanyang buong pusong pagsunod at pagpapailalim sa katwiran ng Diyos? Sa Filipos 3:7-8 sabi niya, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alam-alam kay Kristo. Sa mga isinakripisyo ni Apostol Pablo, ang mga bagay na natapon niya sa lupa. Kayamanan, mayaman si Apostol Pablo noon. Kapangyarihan, makapangyarihan siya sapagkat si miyembro ng Sanhedrin, kumbaga sa panahon natin, miyembro ng Kongreso o ng Senado. Kapangyarihan. Nasa kanya rin ang karangal. Pero isinakripisyo niya lahat yun sa paglilingkod sa Diyos. Para sundin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano lalo nagpabigat sa ginawa niya pagsakripisyo? Ang kapalit ng isinakripisyo niyang kayamanan, kapangyarihan at karangalan. Ang kapalit nun, ang pagtitiis ng mga pag-uusig, kaapihan, mga hirap at sakit, pati kagutom. Isipin mo, dati kang mayaman, makapangyarihan, kinikilala ng tao, ma-influensya. Pero pumayag kang mawala lahat yun. Ang kapalit, magtitiis ka ng pag-uusig. Aapihin ka, paghihirap ka, maraming sakit. Magdaranas ka ng gutom. Hindi ba't ganito rin ang nararanasan natin ngayon, mga kapatid? Marami sa inyo nagsakripisyo din. Nagpansariling kapakanan. Ang iba'y iniwan ang trabaho. Ang iba'y iniwan ang pag-aaral. Dahil sa matinding pag-uusig. Bakit inuusig? Dahil mas pinili natin na sundin ang aral ng Diyos.
Pero okay lang. Katulad ni Apostol Pablo. Alang-alang sa kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukan lamang. Ano yung sukan? Basura lang. Inari niyang basura lang. Kahit hindi basura, inari niyang basura upang tamuhin ko si Kristo. Kailan magiging basura? Kung ikukumpara sa mahayag na kalwalhatian. Basura nga naman. Dahil ang kapalit ng ating mga pagtitiis, ng ating mga paghihirap, sinakripisyo mo man yung kayamanan mo sa lupang ito lang eh. Ang kayamanan natin nasa bayang banal eh. Paano mo ikukumpara yun? Kaya basura lang. Ganito rin po sana natin patunayan sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Ang ating pag-ibig. Ano nga nang maging sitwasyon ng ating buhay sa hinaharapang mga panahon, lagi nating ipagpauna at ipangibabaw ang mga kautusan ng Diyos. Kung kinakailangang ibigay ang buhay na ito, gagawin natin tulad ni Apostol Pablo. Sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Bakit ang mga tunay na iglesia ni Kristo ay nakahandang magsakripisyo? Sakto lang mawala ang lahat, alang-alang sa pagka-iglesia ni Kristo. Ano ang kanilang matibay na pananalig? Pilipos 3:20-21, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Hindi tayo taga rito. Ano lamang tayo sa daigdig na ito? Mga estrangero lamang na nakikiraan sa daigdig. Kaya kahit na mawala pa ang lahat-lahat sa atin, hindi na mali, huwag lang mawala sa ating buhay ang Diyos. At ang ating matibay na pag-asa na makapanahanan sa tunay nating tahanan ang bayang banal sa piling ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Mahirap ang buhay natin sa ngayon. Malungkot. Batbat ng kadalamatian dahil sa mga pag-uusig at mga pang-api. Nahihirapan ang marami. Yung literal na kahirapan ay nararanasan. Yan ang epekto ng matinding pag-uusig sa atin. Pero hindi bali sapagkat ang ating puso at isipan laging nakatuon doon sa mahayag na kalwalhatian. Isang araw mula ngayon, darating ang Panginoong Jesucristo para tayo dalhin sa tunay nating tahanan, ang bayan ng Diyos, ang bayang banal, na doon ay makakapiling natin ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Magpakailan-kailan ba? Maawa sana ang Ama sa pagkakataong ito na muli niya tayong palakasin. Ang mga nanunumbay, muli niyang aliwin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalang. Ama na amin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Salamat po sa bawat pagsamba namin. Lagi ka namin nakakapili. Ang mga payo at sabay mo sa amin. Pinakamahalagang bagay sa buhay namin. Sapagkat ito maghahatid sa amin sa tunay na kayamanan sa bayang banal. Salamat, Ama. Salamat. Nakapamamalagi po kami hanggang ngayon. Maraming mga pagsubok. Kung minsan nangihina kami. Minsan maraming bumubulong sa aming isipan. Titigil na kami at hindi na magpapatuloy. Salamat po, hindi ka pumayag. Narito pa rin kami.
Ang pag-asa namin lagi mong binubuhay. Sa ganitong mga pagsambay na susampungan ka namin. Ikaw, o aming Ama, ang laging kumukup sa amin. Purihin ka. Luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Pakitanggapin mo kami lahat. Basbasan mo kami, Ama. Halika na sa piling namin. Halika sa aming tahanan. Mula sa langit sa iyong tahanan. Nasasanaw mo kaming lahat. Nakasama sa pagsambang ito. Halika sa piling namin. Saan man kami naroon. Kita mo ang aming kalalagayan. Pari, mamanalangin mo kami sa aming mga tahanan. Ligapin mo bawat sambahayan ng mga magulang. Bigyan mo ng kasugunan ang araw-araw na idinadaig. Ganun din ang mga kabataan. Bigyan mo ng kasuparan ng mga pangarap nila na hindi maghihiwalay sa kanila sa iyo. Tulungan mong lalo silang maging malapit sa iyo. Lalo nilang mahalin ang kanilang kaalalan. Huwag kanilang pamamayaan. Ikaw ang ibigin nila ng buong puso, isip at kaluluwa. Lahat kami magsama-sama sa bayang banal na iyong ipinangako. Panginoong Hesus, ipamagitan kami sa Ama. Oh, Panginoon, maawa ka sa amin. Patuloy mo kaming alalayan at palakasin. Lagi mong tagalawan ang aming mga puso. Laging maghari sa amin ang katuwiran. Ito ang laging makapangyari sa buhay namin. Kung ano ang iyong kalooban, siyang matupad sa aming buhay. Panginoong Yesus, sa iyong pagbabalik, huwag mo kaming kililimutin. Lahat kami isama mo sa iyong bayan. Ama, nananalig kaming lubos narinig ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit, pagalingin mo po. Pawiin mo ang karamdamang taglay. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Lalo ng kapatid natin. Mga kapatid naming nagtitiis pa rin sa bilangguan. Payagan mo po. Makalaya na ang aming mga kapatid. Makapiling na po sana nilang muli ang kanyang pamilya. Ama, nananalig kaming lubos, narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mong binaspasan kaming magkakapatid sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tatapos na tayo mga gandang araw.